Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makalipas ang ilang sandali makikita ang isang real estate agent na nagtatawag ng mga customer para sa mga paupahang mga establishment. Makikita naman ang isang lalaki na may kakaibang kasuotan na papalapit rito. Maya-maya pa ay tinawag na old sir ng agent ang lalaki at sinabing ano raw ba ang magagawa niya para rito. Gusto raw ba nito ng residence? Ang lalaki pala ay si Zhang Zuan na nagde-disguise. At napasabi ito sa kanyang isip na kahit na raw nakadisguise siya upang i-impersonate ang isang noted teacher hindi naman daw siya mukhang matanda. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabing gusto niya rong umupa ng mansyon. Sinabi naman ng agent na isa wrong wise decision na sa agency raw nila nagpunta si Zhang Zuan upang umupa ng mansyon. At tinanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang requirements nito para sa isang mansyon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang hinahanap niya raw ay malinis, malaki at may magandang lokasyon. At mas mabuti raw kung ito ay furnished na upang makalipat na raw siya agad. Sinabi naman ng agent na mayroon daw silang ganoong klaseng mansyon. Ngunit ang renta raw dito ay medyo mahal. At napasabi ito sa kanyang isip na mukhang mapeperahan niya raw ngayon si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw problema ang presyo. Sinabi naman ng agent na mabuti raw kung ganoon. Ngayon ipapakita niya raw kay Zhang Zuan ang mga mansyon hanggang sa may magustuhan ito. At dinala niya na nga si Zhang Zuan sa isang mansyon. Sinabi naman ng agent na ang mansyon daw na ito ay binili ng isang merchant nung nakaraang taon. Ngunit sa kasamaang palad ito raw ay namatay bago sumapit ang bagong taon. At ang anak daw ng merchant na yon ay isang playboy at yun daw ang nagsangla nito. Kaya maaari raw itong rentahan ni Zhang Zuan o kaya naman bilhin. Kaka-renovate lang daw nito at maganda raw ang lokasyon nito. Gusto raw ba itong tingnan ni Zhang Zuan? At pumasok na nga sila. Dinagdag pa ng agent na ang mansyon daw na ito ay mayroong 5 courtyards at marami raw itong mga man-made na mga bundok at lawa. Ito raw ay maluwang at maliwanag. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gagana raw ba kaya ang Library of the Heavenly Path rito, gusto niya rong malaman ang information ng mansyon na ito, ayaw niya rong maloko. Kaya hinawakan niya ang dingding at napasabing gumagana raw. Dinagdag pa ng agent na maaari na rong dalhin ni Zhang Zuan ang kanyang mga gamit dito. Narito na raw ang lahat ng kailangan niya. Ano raw ba ang tingin ni Zhang Zuan? Sinabi naman ni Zhang Zuan na rerentahan niya raw ito, magkano raw ba ang buwanang renta? Sumagot naman ang agent na ito raw ang pinakamag-ara at pinaka-best sa mga pinarerentahan nila ngayon. Kaya kung kukunin daw ito ni Zhang Zuan maaari raw siyang magbayad ng 150,000 gold coins kada buwan. 150,000 gold coins, pagtatakang tanong naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng agent na ang mansyon daw na ito ay mayroong 5 courtyards. At ang mga bahay raw na nandito sa lokasyon na ito ay mga mahal raw talaga. Kaya ang 150,000 raw ay hindi na ganon kataas. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay humakbang ito at napasabi sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwala na trinipli daw ng agent ang presyo kaya titingnan niya raw kung may ibubuga raw ba ito. Maya-maya pa ay nakalapit na si Zhang Zuan at akmang pipitikin ang agent. Nagulat naman ang agent dito at biglang napaatras. At nagtanong ito kung ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na wala gusto niya lang dong makasiguro at tinanong ang agent kung sigurado raw ba talaga ito na 150,000 gold coins ang rente sa mansyon na ito. At napasabi sa kanyang isip na ang tao raw na ito ay hindi malakas. Ang cultivation base daw nito ay nasa level 2 lang ng Danchan formation stage. Tinawag naman na old sir ng agent si Zhang Zuan at sinabing ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Ang mansyon daw na ito ay luxurious at convenient kaya ang 150,000 daw ay hindi ganoon kamahal para rito. Hindi mahal, patanong na sambit naman ni Zhang Zuan. At sinabi ni Zhang Zuan na ang original daw na nagmamay-ari ng mansyon na ito ay nagngangalang Du Xiao. Ito raw ay isang merchant ngunit nakatagpo raw ito ng mga bandido.
At dahil daw doon nalugi ang mga negosyo nito at nakapagdesisyon na ibenta na lang ang mansyon niya. Ngunit hindi raw ito nakahanap agad ng buyer kaya nakapagdesisyon daw ito na i-list na lang ang mansyon na ito. Kaya ang presyo daw ng mansyon na ito ay hindi dapat tataas sa 50,000 gold coins. Nagulat naman ang agent nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na talaga raw na nagkasundo sila ni Do Xiao na parentahan ang mansyon na ito ng 50,000 gold coins kada buwan. Ngunit ang kasunduan daw nila na yon ay confidential. Wala rong ibang nakakaalam nito. Kaya paano raw ba ito nalaman ng taong ito? Dinagdag pa ni Zhang Zuan na nagkaroon daw ng deal si Do Xiao at ang agent na ito 3 buwan na ang nakararaan sa Emerald Pavilion habang kumakain at nakikinig sa musikang itinutugtog ni Ming Xinyo. Makikita naman ang pagkagulat ng agent at napasabi ito sa kanyang isip na ang mga sinabi daw ni Zhang Zuan ay saktong-sakto na parang naroon daw ito kasama nila. At tinanong si Zhang Zuan kung sino raw ba ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na isa lang daw siyang tao na gustong magrenta ng bahay at ayaw niya raw na maloko. Napasabi naman ang agent sa kanyang isip na mukhang hindi raw maloloko ang taong ito. At kapag nagpatuloy pa raw siya baka mapahamak lang daw siya. At sinabi nito kay Zhang Zuan na 50,000 lang daw talaga ang renta. Maya-maya pa ay nagbigay si Zhang Zuan ng 100,000 gold coins at sinabihan ang agent na babayaran niya raw ang 1 buwang renta. At inutusan ang agent na mag-hire daw ito ng mga tauhan gamit ang matitirang pera. At sinabing gagawin niya raw na butler ang agent. Napasabi naman ang agent na walang problema at excited na lumapit upang kunin ang pera. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kapag nagtrabaho daw ito ng maigi bibigyan niya raw ito ng malaking halaga. At mas kikita raw siya ng malaki kay Zhang Zuan kaysa sa magpatakbo ng agency. Maya-maya pa ay mangiyak-ngiyak na napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang outfit niya raw ay nagkakahalaga ng 12,000, ang foundation daw ay 3,000, ang wig ay 5,000 at ang lahat-lahat raw na nagastos niya kasama na ang rente ay 120,000 gold coins. Nagpasalamat naman ang agent nang matanggap ang pera at sinabing napakabait daw ni Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Zhang Zuan sa kanyang isip na upang mabilis na magkapera napakalaki raw ng nagastos niya upang magpanggap na noted teacher. Ngunit ang tao raw na ito ay napakalakas ng loob na triplihin ang presyo ng renta. At sa identity niya raw ngayon bilang noted teacher malaki raw ang maitutulong ng agent na ito sa kanya na kumita ng malaki. At tinanong ni Zhang Zuan ang agent kung nakapagdesisyon na raw ba ito na maging butler niya. Sumagot naman ang agent ng oo. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mabuti raw kung ganoon at dinagdag pa niya na mananatili raw siya rito sa Chanchuan ng mga ilang buwan. At kapag pinaglangkuran daw siya ng mabuti ng agent na ito kikitain daw nito ng 1 buwan ang kita niya bilang isang agent sa loob ng 1 taon. Kaya pag-isipan niya raw ito ng mabuti. Sumagot naman ang agent na wag daw mag-alala si Zhang Zuan dahil maglilingkod daw siya ng mabuti. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan ang agent na ano raw ba ang pangalan nito. Sumagot naman ang agent na ang pangalan niya raw ay San Ziyang. Ngunit maaari raw siyang tawagin ni Zhang Zuan na Ziyang. Maya-maya pa ay sinabihan ni Zhang Zuan si Ziyang na mayroon daw siyang ipapagawa rito. Una maghanap daw ito ng mga maids at servants para sa mansyon mamayang gabi. At bukas daw pagbalik ni Zhang Zuan gusto niya rong makita ang mga ito. Pangalawa, sa pamamagitan daw ng connection niya ipagkalat niya raw ang balita ng pagdating ni Zhang Zuan dito. Sabihin lang daw nito na ang noted teacher na nagngangalang Yang Zuan ay mananatili sa mansyon na ito ng ilang linggo. Mas marami raw na makaalam nito mas maganda. Nagulat naman si Ziyang nang marinig ang katagang noted teacher. Kaya raw pala, sinabi naman ni Zhang Zuan na oo isa raw siyang noted teacher at mayroon daw siyang hinahanap dito. Kaya mas mabuti raw na makalat ni Ziyang ang balitang ito. Sinabi pa ni Zhang Zuan na base raw sa cultivation base ni Ziyang ito raw ay hindi pa nakakaalis sa Danchan formation stage sa loob ng ilang taon. Kaya kapag ginawa daw nito ng maayos ang trabaho niya tutulungan niya raw ito na maka-breakthrough. Nagpasalamat naman si Ziyang nang marinig ito. At napasabing deserve daw ni Zhang Zuan na maging noted teacher.
Napakayaman daw nito at napakabait pa. Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang na wag daw mag-alala si Zhang Zuan dahil gagawin niya raw ng maayos ang trabaho niya. Maya-maya pa ay umalis na ito at napasabi sa kanyang isip na magiging mayaman na raw siya. Napasabi naman si Zhang Zuan na hindi niya raw inaasahan na nakakapagod raw pala magpakitang gilas. Kaya magpapahinga raw siya ng maayos pag-uwi niya. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa classroom ni Zhang Zuan. At makikita ang mga mag-aaral niya na nagkukumpulan. Maya-maya pa ay sinambit ni Liu Yang ang pangalan ni Zhang Zuan. Binigay nito kay Zhang Zuan ang isang papel at sinabing nandito raw ang listahan ng mga mag-aaral ni Mr. Luzon na magko-compete sa teacher's evaluation. Maya-maya pa ay binasa ito ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na nakakagulat daw ito. Ni hindi raw uubra si Taba sa pinakamahinang mag-aaral na nandito. Ngunit mukhang makakasabay naman daw ang iba niyang mag-aaral. Technically ito raw ay hindi labag sa rules. Kahit pa raw ang piliin ni Luzon na 5 ay nasa top 10 sa entrance exam. Maya-maya pa ay nagulat siya nang mapansin ang pangalang Mu Xiao. Sinabi naman ni Liu Yang na kahit na raw malapit lang ang level nila sa mga mag-aaral na nasa listahan hindi raw sila uubra sa mga ito pagdating sa real combat. Ito raw ay napaka-weird. Nagtaka naman si Zhang Zuan na marinig ito at tinanong si Liu Yang kung ano raw ba ang natuklasan nito. Sinabi naman ni Liu Yang na tingnan raw ni Zhang Zuan ang pangalang Baizong. Ito raw ay ika-9 sa entrance exam. Halos magkasing level lang daw sila nito ngunit ang boxing techniques at cultivation daw nito ay mas mataas lang ng kaunti sa kanya. Pero kapag nag-one-on-one daw sila nito hindi siya uubra dahil ang tanging rason lang daw kung bakit halos magkapareha lang sila pagdating sa ranking ay dahil mahina ito pagdating sa mga Deores. Kaya napaka-weird daw nito at ang iba pa raw na mga mag-aaral na nasa listahan ay ganoon din daw ang sitwasyon. Nagsalita naman si Wang Ying at sinabing oo totoo daw yon. Sinabi naman ni Zhang na si Mo Xiao daw ay kaibigan niya. Ngunit kahit kailan hindi niya pa raw ito natatalo sa isang laban. Ang akala niya raw si Mr. Wang daw ang guro nito dahil magkasama raw silang mag-apply doon ngunit si Mo Xiao lang daw ang natanggap. Dinagdag pa ni Liu Yang na hindi lang daw yon. Si Baizong din daw ay mag-aaral ni Mr. Hong Zon nang magsimula ang klase. At si Dulay daw ay mag-aaral ni Mr. Zhu Hong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ganun pa man ang mga mag-aaral daw na ito ay nasa kay Mr. Luzon na ngayon. Kaya napamura si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang akala niya raw ay lalaban ng patas si Mr. Luzon. Ngunit mukhang inimbestigahan daw nito ang kanyang mga mag-aaral at ginamit yon bilang advantage niya. Si Zhu Hong daw ay rank 4 habang rank 9 naman daw si Zhao Ya. Mukha lang daw na magkalapit ang dalawa pagdating sa level ngunit nung naglaban daw ang mga ito napakalaki raw ng pagitan nila pagdating sa lakas. Nagawa lang daw itong matalo ni Zhao Ya dahil sinabi niya kung nasaan ang life gate acupoint nito. At mukhang alam din daw ni Mr. Luzon na minsan nang na-injured ang binti ni Wang Ying kaya pinili daw nito si Dulay na mabilis at magaling pagdating sa mga leg techniques. Si Xingyang naman daw ay magaling sa spear techniques kaya pinili raw ni Luzon si Mo Xiao na higit na mas magaling dito pagdating sa spear techniques. At si Taba naman daw ang tinapat ni Luzon ay nagngangalang Kong Jia. Ito raw ay nasa ika-300 na rank. Ngunit sa tingin daw ni Zhang Zuan napaka-aggressive daw ng mag-aaral na ito. At siguradong ang specialty daw nito ay mandurog ng mga taong mahigpit pagdating sa defense. Kaya naman nainis ng husto si Zhang Zuan dito at napasabi sa kanyang isip na kung titingnan daw ito ng mga outsider mukhang patas lang daw ang laban dahil ang pinili daw ni Mr. Luzon ay mabababa ang mga rank. Ngunit ang totoo raw strat lang daw ito ni Luzon upang ma-counter ang mga mag-aaral niya. At upang magawa yun kumuha pa raw ito ng mga mag-aaral sa ibang mga guro. Ano raw ba ang gagawin ni Zhang Zuan? Maya-maya pa ay nagmura si Zhang Zuan at hinampa sa lupa ang listahan. Gusto lang daw siyang gamitin ni Luzon upang makaakyat. Ang lakas daw ng loob nito na ituring siya bilang stepping stone. Nagulat naman ang mga mag-aaral sa kanilang nasaksihan. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kailangan niya rong sunugin ang tulay niya.
Kailangan niya raw kumita ng higit 20 milyon upang mabili niya ang mga medicine na kailangan niya. Kaya maghintay lang daw si Luzon. Pagsisisihan niya raw ang ginawa niyang ito. Sa ibang dako naman ay napahatsing si Mr. Luzon at napasabi sa kanyang isip na sino raw ba kaya ang tao na namimiss siya.